yung maganda pag nauuna yung sex, ha? Natikman mo na, nalaman mo pa. Kung pagkatapos ba ng sex nyo, igughost ka ba? Pagkatapos ba ng sex nyo, aalis na ba, di ba? Bakit ako bibili ng kotse na hindi mo na test drive? Babae masaya sa Gerger, wala nang pakialam yan kung makalat ka sa bahay. Hindi na niya napapansin yung maliliit na detalye pag masaya siya. Di lang lalaki ang cheater, babae din. Kasi din. pag nasasatisfy mo ako, mas gagalingan ko rin para sa'yo, di ba? Hulihin mo saan yung kiliti. Kiliti talaga ng yan sa leeg, dito, ganun, pababa, ganun. Okay. Kung after sex, tas inalagaan niya pa ako, ay malamang nasarapan siya. Pero kung ginost niya ako, dalawa lang yan eh. Hindi pa siya ready sa commitment or ginawa niya akong kabit. Ang lalaki, dalawang utak namin. Para malaman ko kung mahal ko to, totoo. Kailangan may mangyari. Totoo. Pag nangyari yun, then okay. May babaeng pag may nangyari na sa inyo, parang uy, isa pa. And then after ginagawa nyo, parang laging first time. Pag ginagawa nyo ulit. Pero may babaeng parang pag nangyari na, parang isud-isud. Mainit, mainit! Oo, may ganun. May ganun eh. What's up mga Skynam? Welcome to another episode of TU Bray Podcast. At syempre, isa na namang umatikabong episode ang ihahatid namin dalawa ng aking guest co-host na si Candy Veloso. Pero bago tayo magsimula, gusto ko sana mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin. Help me reach 1 million subscribers. At syempre maraming salamat sa Tritone Studios and Tritone Entertainment. Gusto ko rin bigyan ng malaking shoutout ang Luchos Lasagna. Syempre available yan dun sa may show, sa may Bonnie. Ilalagay ko rin yung Facebook page nila para maka-order kayo. Sarap ng lasagna nun, grabe. At syempre without further ado, gusto ko lang muna syempre pakilala yung guest co-host ko, syempre si Candy Veloso. Ayan. Hello po, hello. Ayan. Kamusta hello, Tio Bray. Ayun. Okay lang, maganda pa rin. So madami bang ganap ngayon? Madami bang ganap? Oo, syempre. Mas gusto ko yung busy. Busy ako. Tsaka ayan. syempre na-miss ko to. Ayan, nakikita na naman tayo. Naumay na ako sa mukha nito. Oo. Lagi na lang. Yan. So ako, gusto ko sana pag-uusapan natin, naranasan mo na ba yung lalaking, halimbawa, nag-gerger kayo nung lalaki, di ba? Usually ba ang lalaki, sweet ba siya after ng gerger o hindi? Yung ibang naka-encounter ko, hindi. Yung iba naman, sobrang emotional. Okay. Oo. Interesado ako when you say emotional, anong ibig sabihin nun? Alam mo yung pagkatapos nyo lang, biglang pag-uwi, mahal na yata kita. Na-inlove sa ganun. Ganon. Okay. May mga ganun. Tapos yung iba, ano i-call sign ko sa'yo, biglang may pag-ganon. Anong itatawag ko sa'yo. So may mga ganung lalaki pala, no? Ikaw, bakit hindi ka ba ganon? Well, hindi agad-agad. Pero ito ngayon yan, tatanungin muna kita. Ito yung question bago tayo magpunta dun sa, gusto ko malaman yung take mo. Anong mas una sa'yo, sex or relationship? Sex or relationship? Before, di ba, relationship. Before, mga anong taon na yun. Pero ngayon sa akin, andun na tayo sa mas nauuna yung sex eh. Kahit itanggi nyo, alam ko mas nauuna yun. Bakit? Wala eh. Feeling ko dun mas nagiging comfortable yung dalawang tao. Mas yun yung start ng getting to know each other nila. So, ina-advise mo ba yung mga babae makipag-sex muna bago magrelasyon? Hindi naman. Hindi ko naman ina-advise. Sabi mo sex eh. Well, for me lang, personally, yun yung mga minsan ng hulog ko eh. Mas nauuna talaga yung ganun. Okay. Pero kung kaya naman na kilalanin mo yung tao, kilalanin mo muna. Huwag mo na yung sex. Kasi minsan may mga times na pagkatapos ng sex, ginughost ka na. Pero yun din yung maganda pag nauuna yung sex ha. Nalalaman mo na. Oo, nalalaman mo kung para talaga sa'yo. Natikman mo na, nalaman mo pa. Di ba? Ganito talaga yung ugali. Kung pagkatapos ba ng sex nyo, igughost ka ba? Pagkatapos ba ng sex nyo, aalis na ba? Di ba? Or magiging cold na ba? Ganon, mawawala na ba yung sweetness? Yun din yung maganda kung ganon. Pero hindi ko kayo ini-encourage na gawin nyo yun. Buhay nyo yan. Go lang. Buhay nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Yan. So, ako naman, sa akin,
Una din, agree ako sa'yo. Diba? Una din, agree din ako sa sex muna. Bakit? Okay, let's weigh the pros and cons. Okay. Pros, syempre, alam mo na. Alam mo na. Na ako kasi andun nga ako. Lagi kong sinasabi sa mga vlog. Sabihin ko ulit. Para sa akin, ang relationship is like a commitment. It's like buying a car. Yes. Ang car, tagal mo yan bago palitan. Minsan Totoo. 4 years, 10 years, or ano. Kumbaga, andun kasi ako sa, pag nag-commit ako sa isang babae, gusto ko years yan eh. Totoo. Hindi na ako doon sa, actually ngayon nga, Ayaw mo na date to marry na eh. Ganun na Talagang- yung, ano eh. So, syempre, bakit ako bibili ng kotse na hindi mo na test drive? Diba? And para sa akin, napaka-importante ng intimacy. Yes. Yan yung bubuhay ng relasyon nyo. Hindi lang yun yung bubuhay, pero kumbaga yun yung fuel. Ilang percent sa'yo yung intimacy sa relationship? Sa akin, 50. 50. Oo, malaking bagay din ng 50 ha. Oo. Ako, sa akin, 60. 60. Halata naman. Hindi, kasi, eto yun eh. Para sa babae, tingnan mo, gusto ko malaman yung take mo ha. Sa babae kasi, madami akong nakasamang babae na, halimbawa, nung maloko pa tayo, syempre may mga babae dyan na wala rin naman akong pakialam kung may boyfriend o ano, pero may nangyayari, di ba? Tinatanong ko, bakit ka pa nag-cheat? Eh, may boyfriend ka. Ganyan. Sasabihin nila kasi ganito siya. Pero pag ni-root cause analysis mo, ang problema, hindi sila masaya sa jerjer nila. Totoo. Diba? Na parang ako, Totoo yan. diba ako yung tipong, halimbawa, ang babae masaya sa jerjer, wala nang pakialam yan kung makalat ka sa bahay. Alam mo yung parang, hindi na niya napapansin yung maliliit na detalye. Pag masaya siya. Tama? Tama. Pag satisfied siya. Pero pag hindi na siya satisfied doon, dyan na, nakikita na niya. Kasi, ang kalat niya sa bahay. Kasi yung ano niya, hindi man lang niya malagay sa libagin. Hindi man, yung mga ganon, madami ng maliliit na details na nakikita. Diba? You agree? Agree ako dyan. Tsaka, dumating na rin ako sa point ng buhay ko na pag satisfied ka sa ganyan, hindi mo nahihingin eh, 'di ba? Parang okay na yung buong katawan mo kung magaganon kayo. Hindi yung same ng iba na hinahanap-hanap talaga nila kasi kulang. Kasi kulang. At saka ako ito, nasa side ako ng mga lalaki ngayon. Ipagtatanggol ko kayo kasi mahal ko kayo eh. Hindi lang lalaki ang cheater. Babae din. Oy! Nako! Napaganon ako, no? Totoo yan. O yan, go. Oo. Diyos ko, hindi ako makahinga sa sinabi ko. Yun. Hindi lang lalaki ang cheater, kundi babae din. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Kasi ako, minsan na rin ako naging cheater. Nang dahil lang sa, ayun, yung sinasabi mo. So, hindi ka masaya nun sa ganon? Hindi ako masaya. Dahil? Kulang talaga. Okay. Kulang talaga When you siya. say kulang, performance or frequency, ano? Performance, frequency, lahat nagsama-sama na. Like, alam mo yung, ikaw nung ba masaya sa relasyon na to? Mapapaganon ka eh, no? Tapos, wala, kulang talaga. Lahat ng gusto mo, lahat ng pleasure, hindi nakukuha. So there's one time na nag-cheat ako. Okay. Guys, sorry, patawarin niyo ako kung inamin ko to dito. Pero real talk lang tayo. Ayoko kayong i-sugarcoat kasi nangyayari talaga to. 'Di ba? Hindi naman tayo perfecto pero buhay ko to, buhay niyo yan. So ayun. Actually sa akin mas malala nga mas babae nga ang cheater eh. Totoo to be ba? honest. Para sa akin. Hindi cheater. What I mean is mas magaling magtago. Oo. Kasi ang babae hindi mo malalaman. Naman. Ang lalaki, putang ina, nahuhuli mo nga eh. Oo. Nahuhuli nyo nga kami. So hindi kami magaling Totoo. magtago. Ang babae, Magaling hindi ang mo na babae. lang malalaman. Nakasingit pala si Ninong eh. Si kumpare. Ngayon yung kinikwento ko, hiwalay na kami. Oo. Hindi niya pa rin alam. So kung nanonood mo to, baka ikaw yun. No, di ba? Pero ito yung, bakit ka, when you say performance, sabi mo, performance and frequency, di ba? Performance. Ano ba yung dapat i-improve ng lalaki sa performance? Sa akin naman, hindi naman magmamatter kung magaling ka bumayo. Okay. Ang akin lang, wag ka naman puro sarili mo.
Okay, when you expound. Kasi mga babae, may kanya-kanyang pleasure yung babae. Oh. 'Di ba? Pwedeng mag-jer-jer, gano'n. Pwede ding anuhin mo, kamayin mo. Oh. 'Di ba? Pero sa akin talaga... Mapapanis daw pag kinamay. Di totoo yan. Mas sumasarap pa nga yan. Pero yung sa akin before, wala lahat. Like basta, sige, gantohin mo ko, tas ganto, tapos na. Ay mo sabihin, lahat kumbaga, siya lang, selfish. Siya lang. Siya nga lang, tas hindi pa siya magaling, wala na, maghiwalay na lang tayo. Okay. So gusto mo yung lalaking giver? Totoo. Okay, dapat giver. Yung mas nasasatisfy ako. So same, give and take. Kasi pag nasasatisfy mo ako, mas gagalingan ko rin para sa'yo, di ba? Ganon yung take ko eh. Ganon ba? Oo. Gagalingan ba ng babae talaga pag magaling yung lalaki? Yun. Babae? Oo. Sa bagay, nagigets ko rin. Kasi diba? kung kapag magaling yung lalaki, gagalingan din nung partner. Partner. Okay. So saan niya dapat galingan? Sabi mo, hindi naman sa bayo. Pero saan niya dapat galingan? Ano yung may hack ka ba na alam para sa mga nanonood nating lalaki? Hulihin mo saan yung kiliti. Okay. Kiliti talaga ng basic kiliti, sana mga kiliti ng babae. Yan. Sa leeg, dito, ganun, pababa, ganun. Okay. Kasi hindi naman sa buong, sa pagme-make love nyo, dun mismo sa intercourse magmamatter. Hindi naman dun Hindi. Sa babae, hindi. Oo, may tinatawag nga tayong foreplay, di ba? Yun, isa din yun sa factor. Yung sa amin, walang ganun. Akin ang foreplay nagsa-start yan when the day starts eh. Meaning nagbe-messagean pa lang kayo. Foreplay na yan. Pag nag-date kayo, foreplay na yan. Doon na yan. Kumbaga diretso. Kumbaga kung sinasabi na nga yan, nakahiga siya dyan, dinidilaan mo na yung pader. Hanggang makaabot ka doon. Parang ganon. Ganon siya. So hindi siya yung sa deed itself. Yes, diba? Tama. Yes. Kasi pag diretso ganon, walang, parang wala. So yung huli mong guy, diretso ganon. Parang ginamit ka lang. Oo. Yung parang, basta masarapan lang siya, okay na sa kanya. Hindi na niya iniisip ikaw. Oo. Tsaka ang pangit pa din ng ugali, babaero din. Okay. Diba? Silent treatment din. Deserve mo talagang chitan. Diba? Pustahan tayo, aawayin niyo. Kanino mo siya chinitan? So, eto na. Dito na papasok yung ghosting. Kasi nung time na nag-cheat ako, wala na talaga. Sobrang tuyong-tuyo na ako sa buhay nun. Tapos given na nasa sexy industry ako, uso talaga yung temptation. Oo. So, may naka-work ako. Babanggitin ko pa ba? May naka-work ako. Tapos, ayun parang kasi siya, bagets kasi yung dating namin nun. Usapan, ganito, ganyan. Tapos nung after nangyari yun, okay naman, nasatisfy naman ako. Pero ang ginawa ko, ginost ko. So baliktad. Hindi lang din lalaki ang nanggo-ghost, kundi babae din. Kasi ako mahilig talaga ako mang-ghost pag ayaw ko na sa tao. Hindi ako babay na ha, ganun. Cut off talaga, wala akong paalam. Ganun ako. So ginost ko siya. Kasi na-realize ko rin na what we had is just last. Humabol ba? Humabol? Oo. Ay, nasarapan! Nasarapan! Ako to eh. Ako pa ba? Oo. Ganon. Oo. So, hindi naman si Kapitan to. Hindi. Si Hindi si Kapitan yan. Mapapatay ako sa kaibigan ko. Oo. Hindi si Kap. Hindi, pelikula yun. Siyempre, alam naman natin yung totoong buhay. Totoo. Okay. So, yung sabihin, sabi mo, sex muna bago relationship. So, masasabi mo bang pag ang babae nakipag-sex kagad sa lalaki on a first date, for example, mali ba? Maaring mali sa iba, maaring tama sa kanila. Kasi iba-iba naman ng hulog yung tao eh. Iba-iba sila ng gusto. Maaring kayo awkward kayo pag makipag-sex kayo on the first time, ganon. Pero yung iba kasi, lalong-lalo na ako. Lalong-lalo na ako, ayoko na sayangin yung oras ko. Wow! Ayoko sayangin yung oras ko. Hindi lang kayo mga lalaking nag-iisip ng ganyan. Okay. Kasi ako mahalaga yung oras ko eh. Pag gusto kita, tas gusto mo ako, sige, okay. Gusto naman natin isa't isa eh, di ba? At least may consent. Oo. Di ba? Matanda na ako, ganon. Gaano katagal to? Halimbawa, 3 days, 2 days, Gaano katagal? Maabot pa ba ng days?
Antindi? Hindi, pinakamatagal siguro 1 linggo. Ganun. Okay. 1 linggo. Oo, 1 linggo. Alright. Kasi ba't ko papahabain? Doon ko malalaman eh. Kung okay ba talaga tayo, kung andun ba yung chemistry, yung spark, diba? Ba't ko papatagalin? Okay. Mas hassle yun, masayang yung oras. Okay, so hindi mo na pinatatagal. Oo. Alright. Ibang klase, di ba? Ibang klase. O yan. Pag halimbawa, ang lalaki, okay, pagkatapos lang ng sex siya maalaga. Oo. Okay. Ano ibig sabihin nun para sa'yo? Kung after sex, tas inalagaan niya pa ako, ay malamang nasarapan siya. Pero kung ginose niya ako, 2 lang yan eh. Hindi pa siya ready sa commitment or ginawa niya akong kabit. Oo. Ganun lang. Ikaw, may time ba sa buhay mo na nag-alaga ka after sex pero ginose mo? Okay, ganito kasi yan eh. Ang lalaki, 2 utak namin. Alam mo na yun, 2 utak namin. Minsan, para malaman ko kung tangina, mahal ko ba talaga to? O last lang. Para malaman ko kung mahal ko to, totoo. kailangan may mangyari. Totoo. Pag nangyari yun, then okay. May babaeng, pag may nangyari na sa inyo, parang, uy, isa pa. And then after ginagawa nyo, parang laging first time. Oo. Pag ginagawa nyo ulit. Pero may babaeng parang, pag nangyari na, parang na. Isud-isud. Mainit. Oo, may ganun. May ganun eh. Di ba? Ito real talk dati to. Dating-dati to, nagbabanda ako. Meron akong gustong-gustong model na sobrang, ewan ko, na-manifest ko nga ata to eh. Sobrang crush ko to, print model tong babaeng to. Diba? Sana all, diba? Hindi ka panipaniwala pero oo, nangyari yan. Okay. So, nung nagbabanda na ako, na-meet ko tong babaeng to. Sobrang wow, shit, okay. May nangyari sa amin. Nung may nangyari na sa amin, nung ko na-realize, fuck, ano lang, kumaga parang sex lang. Parang, kaya ako siya, hindi ko pala siya dream girl. Alam mo yung ganun, sex lang. Gusto kong, may ganun kami. Kaya nga 2 nga utak ng lalaki. So parang, yun. Hindi ko yung isud-isud mainit. Yun ang tawag ko dun. Isud mainit. Actually, natatawa ako kasi na-realize ko, hindi lang pala lalaki ang ganyan. Babae din pala. So kung ano nararamdaman yun, nararamdaman din namin yan. Hindi lang kami vocal, hindi lang kami madaldal. Kasi nga, takot kaming ma-judge dahil babae kami. Okay. Pero to be honest, yung nararamdaman mo, may ganyan din sa amin. May mga times na may isang guy na pagkatapos, ayaw mo na. Nakakairita na, ganun. Pero may isang tao talaga na malalaman, dun mo malalaman sa sex nyo kung siya talaga. Kung jojowain mo siya. Ano yun? Ano yung indicator? Tama ka dun sa sinabi mo. Na pag ginawa niya yun, pag pinaulit-ulit niya yun, parang first time. Diba? Yun yung sa akin eh. Diba? Yun yung alam kong, papakasalan ko na to. Parang ganun eh. Naramdaman ko rin yun. Oo. Kasi ako, to be honest, kasi I've been married. Nung nagpakasal ako, hindi ganun eh. So dapat, yun din pala, no, itatrust mo talaga na, ako yun yung gusto ko eh. Yung talagang pag may nangyari, shit, okay, isa pa. Parang first time Parang ganun Yun yung parang, oh, totoo. Fuck. Doon ko malalaman na, hindi ako maghahanap ng iba dito. Ito na yun. Kumbaga, ito yung adobong pwede kong kainin for the rest of my life. Diba? Parang ganun eh. Diba? Kasi sa atin, normally, ang sex para masarapan, diba? Para ano. Pero pag yung sex, ginamit mo siya sa, like, when making love talaga, iba eh. Mako-compare mo talaga kung ano yung ganto lang sa magiging, alam mo yun, sa malaking bagay talaga. Iba yung feeling. Hindi siya no? Ito yung sinasabi kong meron kasi dami akong naka-relationship na hindi naman wild yung sex nyo, pero putang inang sarap. Di ba? May ganun, hindi naman iba-ibang posisyon. Nakatry na ako ng wild eh. Pero putang ina ito, simple lang. Nakadalawa nga lang kami, pero putang ina sarap. Alam mo yung feeling na kinikilig ka? Oo. Diba? Ibang feeling yon. Ibang feeling yung nga bang si sex kayo, kinikilig ka. Oo. Tapos sabay kayong kinilig.
Tapos alam mo yung nagkasagian lang kayo, kasagian lang kayo, sabay tinginan kayo, oy, isa pa, gano'n, di ba? Oo. Si baby boy ba to? Gago. Pero ito, tanong ko, ang babae ba, kaya niya bang i-separate yung sex from feelings? Yes, kaya. Talaga ba? Oo. Kasi ako sa akin, parang ito nga yung fucked up eh. Pag ang lalaki nag-cheat, hindi ganun kasakit eh. Pero pag babae yung nag-cheat, sobrang sakit sa amin. Dahil kasi may emotion lagi yung babae. Kasi kami kaya namin, ikaw, okay lang yan. Pero walang emosyon. Kaya namin yun eh. Pero sa babae ba, ganun na rin? Ganun na rin ngayon. Di ba sabi nga nila, kaya na rin gawin ng babaeng nagagawa ng lalaki. So, ibig mong sabihin, kaya nyo na mag-construction. Kasi kaya nyo na. Kaya may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan. May nagko-construction ng babae. Meron ba saan? Meron, basta mamaya sisend ko. So, ayun nga. Yung minsan kasi yung babae, na-adapt na nila yung parang mentality ng lalaki. Okay. Ngayon, kaya na rin. Mga kilala ko, kaya na rin namin na makipag-sex na without feelings. Talaga? Oo, hindi lang kayo. Tandaan niyo yan. Ilan na nakasex mo without feelings? Mabibilang po. Putang ina, madami. Nako. Hashtag babaeng para sa lahat. Inunahan ko na kayo. Hashtag babaeng para sa lahat. Okay. Ito yung yung meron ka bang lalaki na halimbawa sweet siya nung una, pero nung nangyari na sa inyo parang inan to gago to may na. Ako wala. Wala. Lahat nagiging sweet sa'yo after? Ang kapal naman nila kung hindi. Ang galing mo naman, parang todo-todo naman. Totoo yun. Wala pa akong nararanasan. Pero ako, naranasan ko na yung maging ganun. So, ibig sabihin, ikaw ang nang-ghost. Hindi sila wala pang nang-ghost sa'yo? Wala pa. Promise? Promise, wala pa. Okay. Ako na Pero ako yung, natry ko na ako. Ako yung nang-ghost. Pero ako yung ginost, hindi pa. Bakit ikaw ano yung mga dahilan bakit nag-ghost ka after sex? Yun nga yung balik ako sa sinabi ko kanina. Dalawa lang nag-cheat ka? Isa yun. Dalawa lang yan. Di ako ready sa commitment. Or, kabit kita. Okay. Ganon. Or, pangatlo, dagdagan ko. Hindi ko lang feel. Malalaman mo talaga kung para sa'yo yung tao. So, yung sabihin, tinikman mo lang? Totoo. Parang Kantot ganon. kalimot. Oo. Kantot kalimot. Parang ganon. Okay. Yun yung parang hardest pill to swallow ko. Na babae ako, pero may mentality din akong ganyan. Na I know naman, some of you makaka-relate kayo. Hindi lang talaga kayo vocal enough para i-share. Kasi nga, takot kayong, alam mo na, di ba? Sa panahon ngayon, iba yung natin ngayon eh. Pero nandito na tayo eh. Reality check, ganun. May mga ganun talaga. Okay. So ikaw ba, sabi mo, ma-advise mo sa mga, kailan ba dapat ibigay ng babae? Wala siyang specific time, pero as long as bukal siya sa puso mo. Basta lang may consent, basta when you feel na it's the right person. Kung gusto mo at kung trip mo, di ba? Kung tuyot ka na, go. Kung tuyot ka na? What if, okay, sa mga virgin na babae, ano yung ma-advise mo? Kung virgin ka, i-save mo na lang yan, be. Kasi, kumbaga ngayon, limited edition na lang yung ganyan. So, pataasan na lang ng bidding. Ipabid nyo na lang. Pero sabihin, yung pag-virgin, anong advice mo? Kailan nila pwedeng ibigay? Pinaka-worth it na tao na makikilala mo sa buong buhay mo. Yun lang. Kasi galing na kami sa ganyang pagkakamali. Ako galing na ako sa ganyang pagkakamali. Mga kaibigan ko ganyan din. So kung may advice kami na masasabi namin, i-save mo na lang yan. Kasi habang tumatagal, mas nagiging worth it, mas nagiging valuable, di ba? Marami na kami dito na nirisk yung virginity namin. Huwag ka nang gumaya. Huwag ka nang gumaya. So ikaw ba yung naka-V sa'yo? Sayang? Sayang eh. Kasi, bakit? Ano yung nangyari?
Sayang eh. Yun yung parang na-realize ko na pagtanda ko. Tama pala yung mama ko. Ang kulit ko lang. 'Di ba? Oo. So, na-realize ko, kung babalik lang ako sa panahon na yon, hindi ko talaga ibibigay. Kasi una, kung titignan ko nga, hindi ka naman kapugian. Pangalawa, hindi ka rin mayaman. Pangatlo, wala ka rin pinag-aralan. Oo. 'Di ba? Hindi ako nagdi-discriminate, pero standard ko to sa sarili ko. And since virginity ko to, ako yung may karapatan para mag-decide kung sinong mas worth it bigyan. Okay. So yun yung mga karakteristik ko. Siguro kung virgin ka pa, i-save mo na lang sa sarili mo. Ay in the near future. Okay. So tama. I-save mo, ako rin yun din eh. Diba? I-save mo dun sa lalaking mahal mo. Oo, ipabigay. At mahal ka din, syempre. Kasi mamaya naman, mahal mo nga, gago naman. Totoo. 'Di ba? Mali, sayang din. 'Di ba? Pero ang dami kasing, kumbaga, binibigay kagad. Itong mga advice namin nga pala guys, ay mga nanonood, para to sa mga, kumbaga, medyo 18 and above. Yes. Baka naman 17 ka or whatever. Pag minor ka pa talaga, ay wag be. Oo. Sapukin kita. Oo. Hindi naman talaga tama na Oo, agad-agad hindi na talaga binibigay. tama. Yung mga topic namin ngayon, kaidaran lang namin. Oo. Pang-idaran lang namin mga Gen Z, ha? Gen Z. Pero ikaw, sa experience mo, ang lalaki ba ay mas minamahal ba niya yung babae after sex? Pag binigay na ng mga ano? Virginity ba to or normal sex Normal lang? sex. Normal sex. Mas ano yung odds? Pag virginity tapos ano? Hindi na virgin. Halimbawa, ano yung odds na mas sineseryoso ng lalaki ang babae? Pag nag-sex ba kagad o hindi? Pag nag-sex kasi, yung iba kasi akala lang nila parang pride lang eh, 'di ba? Shit, natikman ko to. Ganun, parang alam niya na yung lasa, 'di ba? Pero kung dun titingnan mo yung alam na niya yung lasa. gago, no? Oo. Tapos, yung mga lalaki naman talaga na once nakipag-sex sila sa'yo, andun yung emotional attachment eh. Okay. Yung pag namarkahan ko na to, teritoryo ko na to. Parang aso ha, inihian. Inihian ka pala, Candy. Gago, no? Oh. So, ayun. May mga ganun na, akin na to. So, wala akong pake, kahit ilan pa kayo nakaaligid dyan, basta akin na to. Pagkatapos nito, liligawan ko na, ganun. Akin na talaga to. Binigay mo na sarili. May iba kasi na nag-a-assume. Binigay na, halimbawa kami babae, binigay na namin sarili namin sa'yo. Mag-a-assume yan sila na akin ka na. Diba? May mga ganun eh. May mga ganung lalaki. Kailan mo ba nasasabi na ng babae na, uy, shit, magpapaganon ako dito? Kumbaga may ano yung criteria mo na, oh shit. Criteria. Magpapaganon ako dito. Paano mo nalalaman na shit, matitira ako nito? Malalaman mo yan. May tinatawag tayong spark, diba? Oo. Yung pag eye to eye pa lang, iba na yung nararamdaman mo. Yung dumadali Gusto ko para makita ng mga lalaki, ano yung perspective ng babae. Yun nga. Uy shit, makakarat ako nito. Mga ganon. Number 1 siguro, pag alam mo yung ang linis mo tignan sa labas. Kasi ikaw ba, pag may nakita ka bang babaeng madungis, ganyan ba thinking mo? Ay, syempre hindi. Diba? Hindi. Yun yung kung number madungis 1. yun, di madungis din yun. Oo, diba? Oo. Ganon din sa amin. Like, pag neat and clean kayo sa labas, at ganon kayo ka-attractive when it comes to bed. Ganon. Kasi magsa-start naman talaga lahat sa physical appearance. Okay. Wala namang nag-sex na, mabait ka, sex tayo. Walang ganun eh. Walang ganun eh. Magsa-start talaga yan sa kung ano yung nakikita sa'yo ng tao. Diba? Next. Ano pa? Ayun, dapat pogi ka. So, pogi lang ang makakakarat? Ibig sabihin? Hindi naman sa dapat pogi ka lang. Pero siguro, andun yung, alam mo yung, kumbaga pa sa resume, pleasing personality. Okay. Ganun. Pero ano yung malaking dapat i-improve na hindi itsura, na dapat i-improve ng lalaki na will increase their odds of shit, makakakarat to? Eto, mindset. Kasi mindset is sexy. The way he talks to me, the way he approached me, ganun.
Paano yung mindset na yun? When you say, what's that mindset? Pag nakakausap mo pa lang yung tao. Iba na siya sa typical na lalaki. Yun, shit, sexy. May example ba ng lalaking, uy, iba yung mindset nito, gusto ko to, papakantot ako dito. Ganon. Ano yun? Sino nga yun? Nakalimutan ko. Hindi mo naman kailangan pangalanan. Hindi. Pero ano yung Alam mo yung, ano yung interaction? Parang the way kayo mag-usap. Yung usapan nyo, iba sa pangkaraniwang usapan. Ano ba yung pangkaraniwang usapan? Like hindi, alam mo yung like typical na punta ka dito, ganun. Alam mo, kamusta na, umiinom ka ba, ganun. Nag-try ka ba ng mga ganito, sino yung mga ex mo, ganun. Anong favorite color mo, mga ganun. Yung parang ganun, typical na yun para sa akin eh. Pero kung kasi ako ganun din ako ano yung favorite color mo? Yellow. Yun din ba yung panty mo? Ganun ka? Ganun na, yun yung follow-up question ko. Yun din ba yung panty mo? Ganun, joke lang. Anyways, tuloy mo. Ayun, parang may mentality kasi talaga. Tapos minsan, plus points din sa akin pag tahimik ka. Ganun. Minsan pag tahimik ka, pag wala ka masyadong sinasabi, hindi ka masyadong papansin. Mas napapansin ko yan pag ganyan. Actually, ano rin yan? Kahit, ito sa lalaki, ako yung lalaki, mas napapansin ko yung babaeng tahimik. Diba? Ganyan din. Pero siyempre kailangan attractive din. Tahimik kung pangit, putangin na anime. Tabi ka dyan. Diba? Mapaglait ka rin no? Kailangan attractive. Hindi, kasi nga visual ang lalaki. Totoo. Kahit babae din. Mas napapansin ko yun eh. Pero ang babae, mas lamang ang emotional. Oo, syempre. Ang importante lang sa amin lalaki, ayusin yung grooming namin, yung presentable ka. Tapos kami mga babae, may tinatawag din kaming kahit hindi siya pogi, pero malakas yung dating. Yun. May ganyan din kaming sa buhay. Ganon. Yung arrive na ganon. So usually, ang babae naman nagpapakarat sa alpha eh. Diba? Yun eh. Ayaw mo sa alpha lamunin. Daming ganun. Pero ang sa akin kasi ang concept ko ng sex is actually surrender. Yung babae, sobrang ginalingan mo sa buhay, ginalingan mo magsalita, nag-improve ka, mataas yung mindset mo bilang lalaki, yung babae susurrender sa'yo. Totoo. Yun siya. Tama. Yun yung pinaka yung skill nun. Diba? Yung pagiging So ikaw, ano yung parting message mo sa unang-una sa mga lalaki na nanonood ngayon na para ma-improve yung, kumbaga, yung pagtrato nila sa babae dito sa pagdating sa sex? Ayun, so ang number 1 ko lang na ma-advise sa mga lalaki ngayon, like, don't be too selfish. Like when it comes to sex, huwag yung basta makaraos ka lang. Then kayo naman, kung natutuyot na kayo, kung hayok na hayok kayo, fix your mentality first. Ganyan muna. Then second na yun, susunod na yung physical appearance natin, ayusin natin, ganun. Kasi everything will follow eh. Pag nakikita ng babae sa'yo na, like, ibang-iba ka, like, di ba, mga characteristics ng alpha, pag nakita ng babae yun, pag na-project mo ng tama, bibigay at bibigay yan without effort. Aroy! Yan, Sa mga babae naman, ano namang ma-advise mo sa kanila? Sa babae, yun din. Same lang din eh. Like ikaw babae, ayusin mo rin yung buong well-being mo. Well-being? Bisaya ka man day. Well-being, well-being mo, ayusin mo rin. Yung appearance mo, mahalaga din yan. Kasi 'di ba, ang babae, meant talaga tayo magpaganda. Pero paano yung anong advice mo doon sa mga babae na kumbaga, ang aga nilang binibigay? Yung parang hindi man lang, alam mo yun, may mga babaeng, ang bilis mo kagad binigay pero hindi mo man lang na-spot. Well, siya, honest mistake yun. Like, sige, okay na, nagkamali ka. Pero hindi naman dyan magtatapos eh. Hindi naman yung magdidikta ng pagkatao mo. Like, kung binigay mo, okay. Better luck next time, di ba? Hindi naman din lahat ng lalaki nagmamatter sa ganyan. Kasi kung may mga kilala kang judgmental na nagbabase lang sa sex, yung trato nila sa tao, well, basura ka. Di ba? Kung yung treatment mo sa tao, nagbe-base lang sa sex, gago, mas basura ka. Di ba? Kasi ako, for me lang andun ako sa mindset ko na, sex lang yan eh. Ako to.
maswerte ka pa nga kung binigay ko sa'yo di ba? So kung binigay ko sa'yo, magpasalamat ka. Kasi may access ka sa akin. Mismo. Ganun na yung thinking ko. Hindi ko na siya ginagawang pang self-pity. Na ganun, ganito, ganyan, madumi na akong tao, ganun. Hindi na, wala na tayo sa ganyan ngayon. Iba na yung way of thinking ng mga babae ngayon. Okay. Kasi hindi pwedeng lagi tayong dinedegrade dyan lang sa bagay na yan, sa sex. Oo. Hindi pwedeng yuyurakan ka ng tao dahil lang sa sex. Sex lang yan Ito ako. May pagkatao akong wala kayo. Ganun. Galit na galit. Grabe, parang may pinahihinggan talaga. Lagi ka na lang galit. Sorry naman. Oo, papakang titi. Joke lang. Yun. So ako, maraming salamat sa mga nanood. At kung gusto mo tong episode na to, syempre, mag-subscribe ka naman. I-share mo na rin sa mga tropa mo. At syempre, Candy, any bate, any shout out, or any endorsement, or whatever. Wala, nalulutang ako. Pero ayun guys, maraming salamat. Thank you so much. Patuloy niyo po kaming subaybayan ni Tio Bry dito sa aming podcast together sa channel niya. And of course, don't forget to follow me. Yeah, no. And manood kayo ng mga movie ko. Yeah, no. Malamang, nanonood na yan. Para mag-project ako. Malamang, nanonood na yan. Yun. So, ako naman maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, at maraming salamat din sa Luchos Lasagna, Picotin Perfume. Siyempre, pabango ni Tio Bry, bilhin nyo na rin. Yes. Facebook, Ang diba? bango niyan. Picotin Perfume by Tio Bry. Bango yan. Diba? Ang bango. Ang bango yan. Diba? Promise guys. Yun. So, Facebook page, message nyo lang, ipaprocess nila yung order niya. At maraming salamat sa mga nanood. Again, ako si Tio Bry. Siyempre, kasama ko si Miss Candy Veloso. Yan lang. Salamat. Urban Nation. Beat Shop is another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako